ginawa sa foreign assisted projects na sana na andyan, may continuity, meron sigurong makikita ka ng semblance ng Build Better More, ngayon wala. So nakikita natin yung impact ng ginawa sa past 3 years. Pero parating ang sinasabi ng Pangulo, hindi ko yan alam Hindi, bakit nagkaganyan ang bayan natin? Parang pag ginanon mo, wala naman nangyayari sa Pilipinas na hindi alam ng Pangulo. Or, hindi ka talaga alam ng 3 taon at pinabayaan mo kung sino ang magdireksyon sa bansa. Yun ang nakakalungkot. Kasi yung realization na 3 taon ka na pero wala ka pang maituro. Tapos, biglang tinakluban mo ng itong issue ng anti-corruption. Pagkatapos, sasabihin mo, ba't nagkaganon ang bansa? Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang military, nasa iyo ang pulis. Bakit hindi paandarin lahat ito so that we end up with, ito yung mga nagkasala, ito yung mga big fish. Ako, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ito. Kasi, ang gusto ng presidente, ipivot niya ang kanyang administrasyon. Ang nangyari, ginolt niya tayo. Biro mo, after 3 years, biglang sinabihan niya ang Kongreso, mahiya naman kayo. Diba? So, ako ang sense ko, from that time on, he needed a narrative that would show na I am a leader in command of things, that I will get into the bottom of all this corruption happening. Biro mo, happening during your watch. Hindi nga niya kinukontinue happening under your leadership. Siguro, tingnan natin kung paano si Pangulo i-address itong corruption. Nakita natin sunod-sunod na positioning ang ginawa niya before the September 21 rally, foremost of which is yung pagbalik niya dun sa PhilHealth na yun pinagdududahan ko kasi unang-una hindi pa naman tapos ang taon, how can you declare a savings? May savings daw. Pangalawa, dapat may certification yan sa Bureau of Treasury na itong pondong ito ay savings. Pangatlo, kung yan ay galing dun sa flood control na i-realign, hindi siya savings. So, ang nakakatawa doon, kinuha nila kung para saan, hindi klarado. Tapos yung pala, just before the September 21 rally, binalik. So, sa akin yon is a registration na galit ang tao at kailangan nilang umaksyon para makuha yung tiwala muli, no? Hindi naman madaling makuha yung tiwala. Pangalawa, kung titingnan mo, ito lamang yung September 21 na rally na maraming taong lumabas, pero immediately sa mainstream media nawala na. Wala na yung ingay, bumalik na uli doon sa si Saldico ang main character. So makikita mo may kumukumpas sa mainstream media, may pumapatay ng balita, may pupush ng balita, at merong makikita kang dominant narrative na gusto nilang gawin para ipakita sa taong bayan na hoy, si Presidente yung nagtawag nitong anomalya na ito starting nung kanyang SONA na sinabi niya na mahiya naman kayo, tapos yung actual ICI. So parang ang dominant narrative na pumabalot dun sa issue is ako yung nagsimula nitong inquiring ito, na ako'y anti-corruption, etc., etc. Pero makikita mo yung reaction ng taong bayan dahil naglabasan, no? Iba ang dating sa kanila. Hindi necessarily naniniwala na ito ay para talaga sa anti-corruption at ginagawa lamang dahil 3 taon na
wala ka halos ginawa at gusto mong i-position para doon sa legasiya mo. At saka ma'am, nakapagtataka na gano'n yung kanilang framing where in fact, yung rally last September 21, ang pinag-ugatan po nito ay yung mga desisyon na ginawa ng presidente na ang resulta ay nagkawindang-windang po, no? Na pamamahala sa pondo ng bayan, which is crucial ma'am dahil sa amin pong pagko-cover noong araw na yon, ang dami pong middle class earners ma'am na nandun sa kalsada. Middle class po ang nagrarally. Oo, tama ka dun, MJ, no? Makikita natin na yung 3 taong nakaraan, talagang pagwawaldas ng kaban ng bayan. Hindi mo masabi na he was on top of his job kasi hindi niya alam na nangyari. Yun ang nakakapagtaka at pinagdududahan ko kasi wala naman nangyayari sa bansa natin na hindi alam ng Pangulo. Wala naman nangyayari sa Kongreso kung hindi alam ng mga liderato. So, para mo sabihin ang liderato ay hindi nakakaalam at yung mga gusto lang maging sacrificial lamb ang nag-design at nag-execute nito, that's another pambubudol. Tama ka doon, nakita natin ang middle class, no? Pero ang nakakalungkot doon, may 4 na venues yan nung September 21 at makikita mo hindi siguro yung nagsimula yung administrasyon na unity. Pati sa taong bayan, wala tayong unity kasi makikita mo yun sa Luneta, ibang grupo yan. Yung naandun sa EDSA Shrine, ibang grupo. Pagdating mo naman dun sa White Plains, iba ring grupo yung Gate 4. Pare-pareho nagkokondena na nangyari sa nakaraang 3 taon. Pero hindi mo alam kung saan dadalhin yung usapan, no? Clearly meron dun sa mga lumabas na nagtatawag ng resignation. Ang very clear doon, wala namang nagsasabi ng ouster, no? So kung titingnan mo yung mga mensahe, kaagad after the before the September 21, nagdesisyon na mag-resign si Speaker just to alleviate the situation. Pero yung dumog ng tao, makikita mo na talagang galit, no? At yan kahit umuulan nagpunta sila, tumawid ka from Luneta to EDSA. Yun yung telling. Kaya natutuwa rin ako. Yun nga lang, biro mo 53 years na yung martial law. It took Singapore 50 years to build their nation state. Ngayon, tayo 53 years, ginugunita natin ang martial law at parehong issues. Korupsyon, pagkawala ng pera, pamumunong hindi mo maintindihan kung saan dadalhin ang bayan, pare-pareho pa ring issue, paulit-ulit lang. Opo, tsaka ma'am, kung titingnan mo, tama po kayo, iba-iba nga ang sigaw no, nung September 21 rally. Pero bottom line ma'am is, iba-iba man yung ating political stance, iba-iba man yung ating party lines, bottom line is, pareha-pareha po tayong lahat ng mga Pilipino na ninakawan, Prof. Doon sana tayo mag-dwell, Prof, sa messaging na kahit pro-Duterte ka man o Liberal Party ka man, or ano ba ng iyong paniniwala, pero lahat tayo Pilipino at lahat tayo ninakawan, Prof. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Tama ka dun, MJ, no? Galit tayo dun sa nangyari at saka yung total amount, no? Ang focus lang kasi sa Bulacan at saka sa Oriental Mindoro at saka sa mga contractors. Napakaliit lamang yan. 20% ng flood control projects, no? Napakaliit, covering 15 contractors. So sa simula pa lang ng inquiry, dinefine na ng Pangulo kung sino yung titingnan, no? Hindi nga binubuksan yung ibang lugar hindi nga sinasabi saan nagkaroon ng parking, saan nagkaroon ng anong tawag doon, ng ano yung isa? Parking at saka sagasa, no? So
Hindi, ang nakikita lang natin tip ng iceberg. Hindi natin nakikita pa yung kabuuan. Alam mo, pag binuksan nila yung school building project, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung farm to market road, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung supposedly free irrigation tayo, free irrigation water, no? Magugulat ka dyan. Bakit paulit-ulit na lang ng building irrigation dikes, etc., etc., pero hindi naman nakakatulong sa magsasaka. So meron, again, before the September 21, may call si Secretary Chu na tingnan na rin sa DA, ganun din si Secretary Angara, tingnan na rin sa DepEd. Talaga makikita mo may systemic na problema. Ang nakakalungkot lang dyan, MJ at saka Jason, yung sinabi mo na lahat tayo galit sa pagnanakaw, pero saan natin dadalhin yung galit na yon? At ano ang ine-expect natin sa liderato? Yun ang hindi clear. Tsaka, ma'am, sino kaya ang makakapag-unite, no? Sino kaya ang tamang personalidad o tamang grupo na mag-unite sa lahat ng ating mga Pilipino na pag-isahin yung ating mensahe para kung may mangyari man, ma'am, na kahalintulad noong September 21 na panawagan, alam mo yun, ma'am, tumbok yung messaging, hindi yung basag, wasak-wasak. Kanya-kanya po, ma'am, ng gustong mangyari sa bayan, where yun nga, parehas nga tayong ninakawan ng mga politiko na ito. Sa tingin ko, MJ, hindi yan mabubuo. Kasi ganun, yun nangyari kasi sa atin after 2016, after 2022, talagang nagkahati-hati. At naging personal, no? Yung dating galit sa mga Marcos, ngayon kasama ni Marcos. Yung dating kaalyado ang mga Duterte, ang gusto durugin ang mga Duterte. So, sa tingin ko, kailangan dun sa hanay na yan, kailangan lumabas ano ang solusyon. Hindi na siguro kung sino ang mamumuno, pero ano yung solusyon na gusto nyo. Dahil walang bagay lang naman yan isang constitutional, isang unconstitutional. Yung constitutional, ayaw pag-usapan ng karamihan kasi ayaw sa isang Duterte. Yung unconstitutional naman, ang parati kong sinasabi, handa ba ang bansa sa isang hunta? Napakahirap niyan kasi hindi naman tayo sa kasaysayan natin, hindi tayo nagkaroon ng panahon, except probably yung martial law nga, but that wasn't a junta. Kasi may usap-usapan na hunta muna, ayusin yung sistema bago magkaroon ng halalan. Ako napakahirap pag-isipan niyang hunta kasi meron tayo sa ligang batas. So, sa tingin ko napakahirap at pwede mo ring sabihin by design, talagang sanibuwersa ang pink, yellow at red sa administrasyon na nakakapagtaka. Ang sabi ko nga, parang in-outsource yung, wala ka naman nakitang loyalist noong September 21. Yun ang nakakapagtaka. Dahil bakit hindi sila nakapag-mobilize? Wala na ba talagang loyalist? At na-outsource yung rally ng interes ng administrasyon sa dilaw, sa pink at saka sa pula, yung sinasabi na left and progressive group, no? So, sa tingin ko by design yon. Ang akin lang, sana yung karamihang lumabas, maintindihan nila na ang ninakaw ay taxes na binayaran natin, no? May isang nga nagsabing ekonomista, liitan na lang natin ang taxes para walang ninanakaw. Kawawa naman ang bayan, no? Kung hindi sana nagkaroon ng ganito, alam mo, nasa middle income country na tayo. Despite ng corruption, ang GDP natin maganda, no? Nasa 5%, 6%. So, imaginein mo yung nangyaring ganito. Imaginein mo yung ginawa sa foreign assisted projects na sana na andyan, may continuity, meron sigurong makikita ka ng semblance ng build better more,
Ngayon, wala. So, nakikita natin yung impact ng ginawa sa past 3 years. Pero, parating ang sinasabi ng Pangulo, hindi ko yan alam Hindi, bakit nagkaganyan ang bayan natin? Parang, pag ginanon mo, wala naman nangyayari sa Pilipinas na hindi alam ng Pangulo. Or, hindi ka talaga alam ng 3 taon at pinabayaan mo kung sino ang magdireksyon sa bansa. Yun ang nakakalungkot. Kasi yung realization na 3 taon ka na pero wala ka pang maituro. Tapos biglang tinakluban mo ng itong issue ng anti-corruption. Pagkatapos, sasabihin mo, ba't nagkagano ng bansa? Opo, bago lang si partner Jason, ma'am. Si Manong Chavit na ang magde-describe, ma'am, kay Presidente BBM. Alam ko narinig niyo yung description ni Manong Chavit kung ano ang ating presidente ngayon. Pero magkagayon man, Prof, panahon po ngayon ng bagyo, no? May bagyo na naman, bago, kakalabas lang ng isa. Ito bang issues of flood control ay lilipas lang basta-basta? Dahil sa panahon ngayon, Prof? O ano pong forecast ninyo? MJ, mahirap yan lumipas. Kasi tuwing bumabaha, galit, it reminds every Filipino kung anong kagaguhan. I'm sorry for the word, pero kung anong nangyari sa huling 3 taon, no? Biro mo, binabaha ka, nasisira ang pinundar mo, ang pera na gagamitin mo sana para sa ibang bagay, aayusin mo na naman ang bahay mo, tapos realize mo, kaya pala tumataas ang tubig dahil linoko. Yung ghost projects or yung sa hearing ng Senado, 'di ba ang sinabi substandard daw? So, anong lokohan? Ngayon, ang tagal bago kontratista lang kasi ang tinitingnan ngayon may sinabi, may mga senador. Yung unang sinabi ng Diskaya Couple ng mga kongresista, walang nangyayari doon. Si ICI na andyan, nagdadala ng sasakyan, nagkakamayan pa. Biro mo parang nagpapasalamat pa. Ang akin, alamin na natin kung sino. Maganda yung ginagawa ni Secretary Dizon dahil uma-action ka agad. Yun nga lang, kailangan gawin natin within the corners of the rule of law. Hindi basta-bastang magfa-file ka, dapat may ebidensya. Prof, speaking of solutions, ito nga yung nakikita natin, yung mga ongoing Senate hearing. Tapos nandito rin sa kabilang side itong Independent Commission for Infrastructure na gumagawa rin ng sariling investigasyon. Sa basa nyo po, Prof, kasi itong palaging tanong ng taong bayan may mapapanagot ba sa kanilang ginagawang investigasyon? Kasi itong sinabi po ni Senator Lacson lang, kasi ang gusto ni Senator Marcoleta ay dapat mapatawag si Zaldico, which is yun yung palaging binabanggit ng mga kontratista. Pero iginiit ni Senator Lacson na hindi pwedeng ipatawag o ipasabpina si Zaldico sa Blue Ribbon hearing. So parang nagkakaroon ng mga hindi pagkakanawaan. So ang tanong ngayon ng taong bayan, after nitong Senate investigation, after nitong investigation ng ICI, sa tingin niyo, Prof, may mapapanagot ba dito sa mga manumalyang, mga flood control projects, at hindi lang itong flood control projects, maging itong talaga ng korupsyon? Ako, Jason, sa tingin ko, walang big fish na mapapanagot. Bakit? Nakita mo naman dati sa kasaysayan natin, sa NBN, si TE, si John Losada. Sa Napoles, si Napoles lang naiwan, no? Ito, ganito na naman tayo. Nag-hearing ka, several hearings already, parehong liderato, pinag-iisipan na itigil na kasi may ICI. Hindi ako sang-ayon dun sa sinabi ni Senator Ping kasi kung ang iyong binigyan mo ng credence yung si Bryce, parang yun ang binibigyan niya ng credence kisa dun sa Diskaya, di ba?
So, ang akin, kung na-mention, di, patawag mo. Kung ang i-invoke mo parliamentary interchamber courtesy, paano mo bibigyan ng kortesiya ang isang Saldico na tumatakbo na simula ng 20th Congress, hindi uma-attend, no? Sa private sector yan, pag ilang months absent, tineterminate. Ang nakakatawa dito, sabi sila ng sabi na si Saldico ay may sakit, pero nakikita natin nagta-travel, no? Pangalawa, bakit hindi nila cancelin ang passport ni Saldico? Yun talaga mapapabalik mo, pero makikita mo may nagkakadel sa kanya, nakaka-travel, di ba? Nakikita mo na sa tingin ko mga assets nito ay prinotektahan na. So ako wala akong nakikitang solusyon o yung tinatawag mong big fish na mahuhuli. Diyan sa ICI naman makikita mo limited ang powers at saka yan under sa Office of the President. Hindi siya talaga independent commission. So kung titingnan mo where the Diskaya couple testimony will go through, it will go as far as Ilocos Norte. Bakit hindi binubuksan yan? Kung gusto nyo talaga na maging tapat sa tao dito sa mga inquiries na ito, o edi buksan mo ang baluarte ng presidente, baluarte ng vice president, baluarte ng Senate president, baluarte ng speaker. Yun lang, Sorsogon, Leyte, Davao, at saka Ilocos Norte. Bakit Bulacan ang pinili? Hindi ba yun nakakapagtaka? Kung titingnan nyo, bakit nga ba naman Bulacan? So pag nakita mo, talagang defined yung anti-corruption effort, no? Nagbulacan, nag-release ng 15 contractors. Bakit 15 lang? Nag-release ng I think 20%. Samantalang nung SONA, yung second SONA niya, 5,500 flood control projects. Yun ang sinabi niya natapos. Ba't hindi natin buksan yung 5,500? So makikita mo, kontrolado ang galawan. Pag tiningnan mo ang isumbong mo sa Pangulo website, predetermined ang nakalagay doon. Okay? Lumabas sa plenary hearing na yun ang aming nasa sa loob na hindi ito program allocation. Karamihan yan under sa UA, unprogrammed appropriations, no? So bakit yung kumpas ganon? Hindi ba may naratibo silang gustong i-control para sa dulo ang lalabas? Si Presidente ang nagpatigil nito, si Presidente ay anti-corruption leader. Nangyari itong pagsiwalat ng lahat ng nangyayari dito sa flood control dahil siya yung leader. Bakit flood control? Kasi kung titingnan mo talaga, merong kumukumpas kung saan ang direksyon, no? Sa simula pa lamang. Hindi talaga yan anti-corruption effort. Kasi kung titingnan mo yung anti-corruption effort, walang, doon pa lang sa Commission on Audit ba't hindi natin tingnan? Ano ba yung audit results sa mga infrastructure? Wala nagpe-present. It's just the contractors, DPWH, inquiry on their processes. It's so one-sided. At pag sinabi yung kasama itong mga congressman na ito at itong mga senador na ito, that's it. We don't even pierce. Yung call for the SALN to be made public, walang nag-a-action dyan. Yung call for the stop of the liquidation by certification, walang gumagalaw dyan. So, yung presentation ng insertions, sinong proponent, magkano,
Walang gumagalaw. So kung titingnan mo, may naratibo sila, ang gusto nilang ending ay ganyan. Prof, balikan ko lang yung sinabi ni Vice President Sara Duterte during sa ambush interview nung naitanong sa kanya yung patungkol sa ito nga nangyayaring investigasyon. Tinanong kasi sa kanya kay VP Sara, sa tingin niyo ma'am, too little too late na po itong nangyayari? But the Vice President responded, nothingness. Parang wala na lang ito. And then, so mga past interviews din ni VP Sara, sinabi niya rin na kung talagang seryoso si President Marcos na matumbok kung sino yung nasa likod ng mga manumalyang proyektong ito, ay one day lang, Prof, ay matutukoy na kung sino ang nasa likod nito. Do you agree with that, Prof? Oo, alam mo, Jason, it will not take you months. Magkano ba ang confidential at intelligence fund ng Pangulo? Correct. 'Di ba? Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang military, nasa iyo ang pulis. Bakit hindi pa andarin lahat ito so that we end up with, ito yung mga nagkasala, ito yung mga big fish. Ako, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ito. Kasi, ang gusto ng presidente, ipivot niya ang kanyang administrasyon. Ang nangyari, ginolt niya tayo. Biro mo, after 3 years, biglang sinabihan niya ang Kongreso, mahiya naman kayo. 'Di ba? So ako, ang sense ko from that time on, he needed a narrative that would show na I am a leader in command of things, that I will get into the bottom of all this corruption happening. Pero mo, happening during your watch. Hindi nga niya kino-continue happening under your leadership. So he feigns not knowing. He deliberately distances himself from everything. Ikaw ba naman maniniwala? Di ba the buck stops with you? So ako, tinitingnan na lang natin sino ba ang masasama dyan. By default, yung Estrada at Revilla, tainted na yan nung Napoles, di ba? So ang dali mong isama sa naratibong gusto nila sa dulo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit Bulacan? Bakit si Joel Villanueva? Does this have something to do with another church-based group? So hindi ko, pag tiningnan mo, yung very fluid yung linalaro nila, hindi mo alam kung saan pupunta. At pag linagay mo dyan yung ombudsman, yung kung sino yung susunod na ombudsman, hindi ba natutuloy sa naratibo na kailangan nila ang ombudsman to control the next few years outside a Marcos administration? Hindi ba yung pagdidiin dun sa ibang mga senador had something to do with the decision to remand the impeachment complaint to the House of Representatives? So kung titingnan mo yan, parang sinasalansan na naman kung ano ang mangyayari at pagdiin sa mga Duterte. Hindi talaga naghahanap ng big fish. Kasi doon sa naratibong kinukumpas nila, parati, saan ka naman nakakita? Dapat daw, tinanong kay Diskaya, bakit hindi kasama ang 2016? Sinagot naman ng maayos. At kung titingnan mo ang datos, Jason, ang flood control projects, merong flood control projects during the time of President Duterte, pero hindi ganun kalaki. So kung i-compare mo, talagang nag-shoot up ang flood control projects ng 2023. Tapos pagdating ng 24, 25, ang lumaki naman ang unprogrammed appropriation, which means insertions. So yung menu nila nag-iiba, pero ang suma total, kontrolado rin ang pondo. At kung sino yung nagkokontrol ng pondo,
malapit sa kusina ng Malacanang. So, hindi ko alam kung ito ay seryosong paggawa. Kasi kung seryoso yan, tama si Jason, sa isang araw, kuha mo na yan. Ang hindi pa pinag-uusapan, lahat tayo nakatingin, sino yung corrupt, sino yung kumuha ng pera, ghost ba yan, substandard ba yan. Ang tanong ko, bakit hindi mo i-commission ng engineering brigade ng AFP at ayusin? Kasi ang gusto nila, ibalik ang pera. Paano mo ibabalik ang pera? 'Di ba? Ibalik lahat. Hindi, ayusin. Ayusin niyo yung flood control. At, Mr. President, pwede mong tawagan ng engineering brigade ng AFP. Immobilize mo lahat yan. Oo, nakafocus sa NCR. Kasi ang NCR ang talagang mareklamo ang tao at talagang ang baha ay nakikita mo everywhere. Pero, walang gumagalaw para ayusin. Diba? Lahat tayo nakafocus doon sa, katulad niyang pinakita nyo, walang gumagalaw. May parating tayong malakas na bagyo, nalinis na ba ang mga sewerages, ang mga canals, wala bang obstruction? Habang tayo nakafocus doon sa korupsyon, dapat merong gumagalaw na inaayos na ang mga culverts, ang mga kanal, ang mga outlets, di ba? Yun ang nang nakikita ng tao, may anti-corruption pero may ginagawa. Lahat nandun tayo sa anti-corruption eh. Meanwhile, pag dumating itong malakas na bagyo at tumaas na naman ang tubig, that is a reminder for everyone. Anytime na tumaas ang tubig, na baha, na nalubog ang aking pag-aari, ang galit ng tao, gobyerno.